Pausamis City, yung Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon. Pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? Umay adlaw. Dazil Motikson, this is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Mayor Indy Waminal hugot nga gikondena ang Gaisano Mall robbery. Gipaklaro, krimen walay lugar sa dakbayan sa Ozamis. Striktong profiling sa nag-abang og apartments og boarding houses sa Ozamis gisugyot ni Police Major Tano. Balita nga duha sa 5 ka Gaisano robbery suspects ang namatay sulod sa karsil sa kapulisan na pamatud-ang fake news. Lokal nga kapulisan gikomendahan ni Governor Waminal tungod sa paspas nga pagresolba sa Gaisano robbery. Asin sa Ozamis Administration, mupili og bag-ong Indigenous Peoples Mandatory Representative. Kalinisan sa Bagong Pilipinas Program, gilusad sa Ozamis. Kapitan Salvador Canlas Jr. walay kontra sa EBC Provincial Election. Tulo ka mga individual sikop usa na kaikya sa gipagayong drug bypass operation sa kapulisan sa Dakbayan. Sukad sa paglusad niini, libuan na ka mga pamilya nga may pasyente sa ospital na tabangan sa Asinso Ozamis Free Hospitalization Program. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Mayor Indy Waminal hugot nga gikondena ang Gaisano Mall robbery. Gipaklaro, krimen walay lugar sa dakbayan sa Ozamis. Ani ang report. Hugot na gikondena ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. ang bag-uhay pa lamang nahitabo nga pagpanulis sa Gaisano Mall sa dakbayan kaniadtong Enero 1, 2024. Kini ang mensaheng gipaabot ni Mayor Indy sa official statement nga gipagawas niini sa official Facebook page Biyernes Enero 5. Gipaklaro sab niya nga walay iluna sa syudad ang mga krimen. To quote, ang mga krimen walay lugar sa atong dakbayan, ilabi na sa panahon sa pampublikong mga kasaulugan, unquote. Gidayeg usab ni Mayor Indy ang paspas nga trabaho sa Ozamis City Police Station ug dali nga investigasyon nga may resulta sa pagkasikop sa pipila ka mga suspetsado. Giawhag usab sa mayor ang matag Ozamisnon nga magpabiling kalmado. Gipasabot niya nga ang dali nga pag-aresto sa mga sospetsado nagpamatuod nga ang lokal nga kapulisan hanas ug may katakus. Rason nga kung may maghimo og dautan sa dakbayan masikop gayud. Nanawagan usab si Mayor Indy sa mga Ozamisnon nga mabinantayon. Pahayag niya, to quote, bisan pa ni Ana, among giawhag ang mga Ozamisnon nga magpabiling mabinantayon. Aron malikayan ang krimen, kinahanglan ng atong nagkahiusa nga paningkamot. Among gihangyo ang kooperasyon sa matag usa sa pag-report dayon sa bisan unsa man nga kadudahan nga makalihukan ngadto sa ilang mga barangay kapitan o ngadto sa Ozamis Police aron mapugnan nga mahitabo ang samang mga insidente sa umaabot. Unquote. Pasalig ni Mayor Indy sa mga Ozamisnons nga ang lokal nga kagamhanan sa Ozamis padayon sa paglihok uban sa Ozamis City Police aron mataral sa husgado ang tanan nga may kalambigitan sa kaso ug magpabilin ang kahusay ug kalinaw sa dakbayan sa Ozamis. Istriktong profiling sa mga nag-abang apartments o boarding houses sa Ozamis gisugyot ni Police Major Tano. Balita nga duha sa 5 ka Gaisano robbery suspects ang inamatay sulod sa karsel sa kapulisan na pamatud ang fake news. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyang report.
Pagkatapos sa nahitabok paglungkab sa mga kawatan sa pinakadakong mall sa syudad sa Osamis Enero 1, 2024, gipangayo ni Police Major Dennis Piñas-Tano ang hipi sa Osamis City Police Station ang kooperasyon sa tanang mga Osamisnon ug iyang gidasik ang tanan nga magmatnon ug magpakabana para malikayan nga masubli pa pag-usab ang susamang panghitabo. Diba? So inana ta magmatngon ta pirmi and then dili na to tagaan o opportunity. Labi na kung ang ato ang balay permanente na to biyaan, situit nga nagi ni siya grills, padlocks, and then atong ibilin sa trusted na to nga silingan nga ilang taw lang pod para makatawag po tag pulis ini unusual nga mga tingalahan nga mga panghitabo diya sa palibot. So mao lang na ako although this is isolated ni nga kaso, but because inana kadako pod ang nawala, so nahimo siyang significant nga insidente. Kami pod among paningkamutan gyud sa kapulisan ma-prevent nga ingani nga similar nga insidente. Samtang gisugyot ni Major Tano nga mas maayong istriktuhon sa pag-implementar sa mga barangay kapitan sa 51 ka mga barangay sa siyudad sa Osamis ang nasugda na kaniadto nga pag-profile o pagkuha sa personal data sa tanang mga residente sa mga barangay, labi na gayud kadtong mga tawo nga bag-o lamang mibalhin pagpuyo sa atong siyudad, mga bag-uhan nga nangabang lamang sa mga apartments o mga boarding houses ingon man kadtong mitipon pagpuyo sa ilang mga paryente. Yes, ako lang giawhag yun ang atong mga katawhan nga magmatngon yun ta pirmi. Although kani nga mga krimen is lisod yun nato ni siya ma-prevent through normal police operation kay wa ta kabalo sige latag patrolya sa ibabaw. Ang ato ading bantayanan is nanas mga kanal. So kinahanglan kita magmatngon kinsa ang mga personahe nga nangabot sa atong lugar, ang atong mga barangay officials, profile nato ang mga tao nga bag-o nag-abang sa mga apartments, boarding houses, bisag inana mga peryante, at least ma-inventory sa ato ang kuan sa ato ang barangay para po makabantay po ta. So just in case og di nato ma-identify, at least kung makuha og CCTV nanatay holdings daan sa ilang mga profile. So inana unta pareha sa COVID, panahon sa COVID ba nga bisag mo gawas gani ang atong silingan makasumbong din ta sa pulis. Samtang gipahayag ni Baybay Triunfo Barangay Captain Honorable Benedicto Tudik Rusal Sr. ang Liga ng mga Barangay Board of Director nga pabor siya sa profiling o barangay residents tungod kay matod pa niya dako kayo kinig katabang sa pag-ilaon niya sa mga malapason sa balaod. Na-profile ba niya sa atong barangay? Sa bagay noon, ang atong barangay kanunay nag-update sa profiling sa tao nga lumulupyo sa barangay. Dili lang kay mga BHW hasta ang mga puro president. Okay. Mo gani atong gitahasan pag-profile kanang namuyo diha, kanang namaligya diha, bahin sa ilahang barangay permit sad. Ato sa nang gi-appeal. Kay una sila makasweldo, ila ginang ihatag ang updated nga profiling sa barangay. O sa sistema sa inyong profiling, nga iba mo situla, pictures, ID, sinana? Ang sa atong profiling sa barangay sir, naka biodata. Na ay picture. Na ay picture po nila. Biodata nga na ay picture. Gi-required gina tanang boarding houses nga nagkinahanglan gyud og profiling. Pahayag ni Kapitan Tudik Rusal, unsa baka importanteng ingredient for peace and order situation ang residency profiling. Sa akong nahibaw-an sir, wala magina mo na touch. Wala na muna na silbi na hisguti. Bahaya ng profiling. Pero og imo gyud una-unaon ang pag-profile sa imong barangay dako kay nag-ikatabang sa maong barangay. Correct. Kay nakahibalo ka kung kinsay na abot, kung kinsa na po'y wala diha, kung kinsa po'y lumad nga lumulupyo diha. Gidugang ni Kapitan Tudik Rusal, pabor siya sa residency profiling ug iya kining ipadayon kay nakita niya nga dako kining ikatabang sa pag-prevent o pagsulbad unya sa mga mahitabong krimen sa atong syudad o sa iyang barangay bahinoon. Para ra sa kayuhan sa tanan, dili ta imong gan istrikto ta kay inarte para ni sa kayuhan sa tanan ka, di ba? Usahay bitaw
makaingon sila nga hugot ta sa barangay. Oo. Istikto ta sa barangay. Pero ang atong gibuhat manggod, makaayo sa kinabag-an, makaayo sa lumulupyo sa barangay. Bahala na og unsay ilang istorya, basta kay kita nagtuman ta sa mga pamalaod para sa kahapsay ug kalinaw sa mga barangay. Correct. Di ba? Ato ginang pagabuhaton. Samtang sa laing bahin, adlawng Biyernes pasado alas 3 sa kahaponon at tubangan sa mga membro sa local media tagsa-tagsang gipresentar ni Osamis City Police Station Temporary Detention Cell Custodial Officer Corporal Salva ang 5 ka mga suspects para mapakita sa publiko nga buhi pa ang 5 ug walay kamatuoran ang fake news nga gipakalat nga may duha nga namatay sa Gaisano robbery suspects sulod sa Osamis City Temporary Detention Cell. Sir, kaya na yung pangkalat ng istorya nga doon na tayo nga panaw na, matay itong mga suspects. Kung saan siya tinuod, tinuod ba o bakit na siya? Dili lang sa tinuod. Tumasok sa pwede lang ito ma-check. Pwede lang ito. Maroon call pagkaha. Pwede lang ito sa roll call. na ito na nakagit sila. Pwede. Atong tawagon tagsa-tagsa na itong mga suspitsado para mapakita rin. Sige. Okay, paminaw! Paliw ko ni Kuan. Monte Alto. Napamatud-an nga dakong buhi ug piskay ang panglawas sa 5 ka Gaisano Mall robbery suspects sa gipahigayong body count, malisyoso ug pagbandaot lamang kini sa integridad sa mga law enforcers sa Osamis City Police Station. Ang bali-balita og dili tinuod ang fake news nga gipakalat sa social media nga nagpasiatab nga namatay kuno ang duha sa 5 ka mga suspitsado sa pagpanglungkab sa Gaisano nga nag-atubang na sa pagkakaroon sa kasong robbery. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat, Bernald. Lokal nga kapulisan gikomendahan ni Governor Waminal tungod sa paspas nga pagresolba sa Gaisano robbery. Ania ang report. I would like to commend and congratulate the Philippine National Police, the Chief of Police of the City of Osamis, Major Dennis Tano, and all the police elements sa Osamis City Police Station, and of course under the leadership of Colonel Dwight Monato, ang provincial director sa atong kapulisan sa atong probinsya, ug pagsuporta sa mga support unit sama sa kang Colonel Revillas sa Sikan PNC Company, and of course sa pagsuporta sa atong regional director sa PROTEN, Director General Ricky Layo. Gikomendahan ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ang paspas nga aksyon sa Osamis City Police ubos sa pagpanguna ni OIC Police Chief Major Dennis P. Tano sa pagresolba sa robbery incident sa Gaisano Mall. Laki pusab sa gipasalamatan ni Governor Waminal si 2nd Provincial Mobile Force Company Force Commander Police Lieutenant Colonel Peter Ryan Revillas, Police Provincial Office Director Colonel Dwight Monato ug Police Regional Office 10 Director Brigadier General Ricardo G. Layog Jr. nga personal gayud nga mianhi sa dakbayan aron tutukan ang maong kaso. Gipabot sa gobernador ang iyang pasalamat ug pagdaig sa lokal nga kapulisan tungod sa paspas nga investigasyon sa Gaisano Mall robbery incident nga may resulta sa pagkasikop ug pagpasaka sa kasong robbery sa 5 ka mga suspetsado nga nalambiget sa maong krimen. Tungod nini, uban sa atong pag-commend, we will be rewarding the police force of the City of Osamis for such fast, speedy, and commendable action sa pagsulbad sa maong krimen.
Gikomendahan ug gipasalamatan usab ni Governor Waminal ang katawhang Ozamisnon ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban ni Vice Mayor Simplicia Neri ug mga city officials tungod sa pagsuporta sa mga kapulisan ug sa paghatag sa tukmang giya nga may resulta sa speedy resolution ni ining wa pasukad mahitabo nga krimen sa dakbayan ug sa probinsya. Kenuduman nga sa nauna nga interview kang Police Major Tano kalabot sa Gaisano robbery, gibutyag niini nga direktiba ni Mayor Indy nga diha niyang gipahibalo kabahin sa insidente nga tutukan gayud ang investigasyon alang sa dinalian nga kasulbaran sa maong kaso. Naay specific instruction po si Mayor sa ACOA nga tutukan yun ang investigation para maka-come up og solusyon sa kaso. Muna nga nangunay kita dito dayon natay gipanghimo nga mga follow-up operations, no stones unturned during the conduct of investigation. Gibutyag usab ni Police Major Tano nga una nang mipaabot si Governor Waminal og mensahe ngadto kaniya alang sa dinlian nga kasulbaran sa kaso. Pinaagi sa pagtutok gayud niini og pagpaabot sa bisan unsa man nga suporta nga mahatag sa gobernador. Ang iyang instruction since naghatag na si Mayor sa ako og instruction nga fokusan gyud ang investigation, any available support manawag lang ko sa iya, but kaya raman po sa Osamis. May panawagan ni si Governor Henry Waminal sa mga suspetsado o mga nagpaluyo sa Gaisano Mall robbery. Ngadto sa mga criminals, your days are numbered. Akong giawhag nga unta mobalik na kamo sa balawan para ato makabot ang usak ka komunidad nga magmalinaw. Gikonsidera sa Ozamis City Police nga naresolba na ang kaso sa pagpangawat sa Gaisano Mall human sa pagkaaresto ug pag-file sa nahiangay nga kaso sa mga suspetsado. Apan padayon nilang tutukan nga maaresto gayod ang mga mastermind ug ma-recover ang gikawat nga mga items. Asan sa Ozamis administration, mupili og bagong Indigenous Peoples Mandatory Representative. Maraport si Adoni Dicena. Sa dili madugay, mubakante na ang posisyon nga giserbisyohan ni incumbent Indigenous People Mandatory Representative Bai Relinda Arapon Bation isip ex-officio member sa konseho nga nagdala sa tingog sa mga lumad sa konseho. Mabakante ang maong posisyon gumikan kay sama sa ubang posisyon sa gobyerno, elective o appointive, mo expire kini human sa tulo ka termino nga sunod. Atol sa ulahing regular session sa konseho, nagkanayon si Council Relinda Bation nga ana-ana sa galamhan ni Mayor Indy Waminal ang desisyon kung kinsa ang iyang pilion human makaduso og rekomendasyon ang iyang buhatan. Unom ka bulan nga pangandaman ang transition gumikan kay daghan pa ang agian nga proseso labi na sa gikinahanglang dokumento, pagsala og rekomendasyon sa mga timuay gikan sa city, provincial o regional level. Thank you, Madam Chair and Majority Floor Leader. Madam Chair, ang pagproseso sa selection of IPMR sa City IPMR is 6 months based on guidelines, 6 months before mag-end ang City IPMR, kinahanglan na ta mag-selection process. So, kay gikinahanglan magud kay naadaghan pa ang proseso gikan sa outlets sa diri sa Ozamis going to province and then going to region. That's why 6 months before mag-end ang City IPMR, kinahanglan ta mag-select og IPMR nga mapuli sa of course nako. So magpadala pa ko og letter ni Mayor for the approval aron maka-select mi sa mga IPS, mag-schedule mi ana kay kinahanglan ni gud siya kay base sa local nga giya 6 months before gyud nga mag-proseso ni gud siya IPMR. So wait na lang ko sa decision sa atong halangdon nga Mayor. Thank you. So bali mo end ang imuhang term, Honorable Bai, this coming July. Yes, Madam Chair, July. So 6 months before, so dapat
karon ng bulana. Yes. Okay. So Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Adon. Kalinisan sa bagong Pilipinas program gilusad sa Usamis. Atong edawato na report ni Glenn Ray Aroluna. May partisipar ang 51 ka mga barangays ng syudad sa Usamis atol sa simultaneous launching sa kalinisan sa bagong Pilipinas program nga gipangunahan sa DILG. Kini nga inisyatiba sa paggamhanan aron sa pag-maintenance kalimpyo alang sa himsog ug luwas nga palibot alang sanan, pinaagi sa pagpalig-on sa mga local government units ug pagpahigayon sa partisipasyon sa komunidad nga nakaangkla sa tradisyon sa bayanihan. Pinasikad sa DILG Memorandum Circular Number 2024-01 nga nagmando sa tanan nga mga LGUs ning nasud nga musanong sa nasangpit na programa sa pagamhanan. Kini nga programa usa ka panan-awon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtinguha sa pagpag-o sa tanan nga sektor sa katilingban o gobyerno, pinaagi sa usa ka kolaborasyon o holistic nga pamaagi sa kalimpyo ug taron nga practice. Sa lahat ng Pilipinong tulad ko na kabilang sa isang barangay, inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo at sumali sa mga pagkilos, pagtitipon at pagpapasinaya ng National Community Development Day ngayong darating na ika-6 na Enero. That day is neither new or novel. 3 presidents before me have issued a proclamation encouraging our people to market in ways that best underscore the timeless ideals that community development hopes to achieve. Ang mungkahi na pasiglahin muli ang pagdiriwang ng Community Development Day ay nanggaling na rin sa mga pinuno ng ating mga barangay. And I heed them to honor the kind of governance I not only preach but practice. That programs are developed from the ground up and supported by government at every level. That government funds should not slowly drip to the communities which deserve them best, and neither must economic progress trickle down to the people who need them most. Quite the opposite. The last and the least of society, those who have been left out and left behind, should get the most first. And that, my fellow Filipinos, is what defines and drives Build Better More. Suportado sab kini sa Asenso Usamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Wominal Jr., Vice Mayor Simplicia Neri ug mga konsehales, kinsa nagtinguha usab nga ang syudad mamahimong hapsay ug limpyo. Lakip sa mga mipartisipar ang mga nagkadaiyang lumilihok sa barangay ni syudad, SK sa kabarangayan, mga katawhan ug uban pang mga nagkadaiyang ahensya sa paggamhanan, sama na lamang sa mga kapulisan, BFP ug daghan panguban. Ana usab ang pipila ka mga organisasyon nga may partisipar sa maong kahimuan. Ang kalinisan program nagrepresentar sa usa ka mahinungdanong lakang sa pananaw sa nasud padulong sa mas limpyo ug mamahimong responsables kinaiyahan alang sa kaugmaon pinaagi sa kooperasyon sa komunidad ug gobyerno. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Aroluna. Dengan salamat Glenn. Kapitan Salvador Canlas Jr. walay ikontra sa ABC Provincial Election. Mibalik alang sa madetalye si Adoni Desina. Sigurado na ang kadaugan ni Usamis City ABC Federated President Salvador Canlas Jr. alang sa eleksyon pagka-ABC Federation President sa probinsya nga ipahigayon sa Enero 12. Matod pa ni Konsehal Salvador Gigi Canlas Jr. atol sa regular session sa Konseho Enero 4 nga sa iyang pag-file sa COMELEC o DILG alang sa maong posisyon slot sa Kapitolyo, dili palang dugay, walay laing ABC President sa lungsod ug syudad nga may file. Gumikan kay way kontra si Kapitan Salvador Canlas Jr. sa umaabot nga ABC Federation Provincial Election. Sigurado usab nga ang ABC Federated Vice President Kapitan John Carlo Moralion sa barangay Sangay Dako maoy muhulib sa biyaan niining posisyon sa konseho isip ex officio member gikan sa sektor sa mga kapitan sa Usamis. Samtang si Kapitan Salvador Canlas Jr. lingkuran usab niya ang posisyon
komisyon sa Sangguniang Panalawigan isip ex-officio member gikan sa sektor sa mga kapitan sa tibok probinsya. Ang dayag nga kadaugan ni Consel Gigi Canlas pagka-ABC Federated President sa probinsya ikalipay usab pag-ayo sa mga kauban sa konseho. Sa ABC Matters, kami mga kapitan wala pa may meeting karon nga month, and this coming January 12 day ang election para sa federated ABC sa province, and isa ang Osamis sa napili dito nga may animpile ko kanina para federated president sa Misamis Occidental. Dayon wala ining oppose dito. So moingon na lang mig congratulations na daan. Thank you. So wala. We shall have 2 sessions whereby we'll have the nice company of Honorable Gigi Canlas on January 8th, this coming Monday, and January 16. So on January 20, that will be Saturday, Honorable Gigi Canlas would become the provincial deputy president, being unopposed, and will become an honorary board member. Thus, regrettably, he will be leaving us this August body. While we will miss him, we'll miss his expertise and experience to contribute to this August body. We might have equally suitable replacement in the person of Honorable Carlo Morayon, his Vice President. Alang sa Osamis Today, Adonai Desina reporting. Sa police report, tulo ka mga individual sikop usa nakaipyas sa gipahigayong drug bypass operation sa kapulisan sa Dakbayan. Atong dawatan ang report ni Leoncio Medallo. Enero 6 ning tuig mga lason sikapin ang takna sa kagabion, sikop ang tulo ka individual usa ang nakaikyas sa gipahigayong joint drug bypass operation sa Pidiatin o sa kapulisan sa Osamis. Nga gipanguluhan ni Police Captain Elwood Kilat Malanog, ang Intelligence Investigation Officer, ilalom sa supervision ni Police Major Dennis Piñas Tano, ang officer in charge sa Osamis Police Station. Ang tulo na ilanga sila si Glenn Lozano E. Calago, 38 anyos, Minyo, Jolly Halalon E. Moyco, 56 anyos, ug adunay live-in partner, og Jefferson Bigontes E. Suwan, 21 anyos, usa ka estudyante, og ang tulo residente sa Purok Mauswagon, Barangay Maningkol, Osamis City. Kinsa aktong nasakpan nga nagpahigayon og drug possession dito sa Pinoy-anan ni Lozano. Base sa report sa kapulisan nga napalit ang usa ka sachet nga gituang shabu sa kantidad nga 1,000 pesos sa target nini nga nangalag Martin, og sa kamulong investigasyon sa kapulisan nga si alias Martin na ilanga si Edmar Akas nga dali kining nakaikyas pahilayo tungod usab kay mangit-ngit ang maong dapit. Iskapo si Ed kadagan ito. So kani sila tulo ka buok dari karon. Nagposisyon pa ni sila. So may atong nabtan. Atol sa pagbody search sa tulo nga gisaksihan sa mga barangay opisyal sa maong barangay, representative sa Department of Justice ug mga local media, nakuha ang tulo ka sachet nga gituang shabu og usa ka 1,000 piso bill nga gigamit nga mark money nga nakumpiska gikan sa posisyon ni Lozano. Kinsa ang nagdawat sa mark money atol sa maong transaksyon. Nakuha usab sa maong dapit ang usa ka small paper box color light blue drug paraphernalia sama sa 2 ka buok nga disposable lighters, 5 ka buok nga aluminum foil. Alam ko na iba nila nga magamit para gapon na sila, pero
wala po may kabalo sa mga uban sa bipat nga gagamit igapon sila ng mga butanga. Anaa sa 6,000 pesos base sa street value ang kantidad sa kinatibukan nga nakumpiska sa gituang shabu nga aduna estimated nga gimbugaton nga dili mo minus 1 ka gramo. Ang tulo ka mga suspitsado anaa karon sa temporary detention cell sa Osamis Police Station samtang giandam na ang mga dokumento alang sa ipasakang kaso. Siglen Luzano Ikalago o Idmar Akas ang nakaikyas mag-atubang sa kasong pagsupak sa Section 5 and Section 11 sa Article 2 of Republic Act 9165 samtang sila Jolly Halalon E. Moyco o Jefferson Bigontes E. Suwan mag-atubang sa kasong pagsupak sa Section 15 of Republic Act 9165. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Sukad sa paglusad niini, libuan na ka mga pamilya nga may pasyente sa ospital natabangan sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. May report si Mary Ann Lumapas. Ang programang Asenso Ozamis Free Hospitalization o Burial Assistance sa Dakbayan sa Osamis City namugna tungod sa inisyatiba ni Congressman Ando Wominal o gipadayon kini nga mga programa ni Mayor Attorney Henry N.D.F. Wominal Jr. kay nakita sa batan-on nga mayor kung unsa kalisod kung adunay miyembro sa pamilya nga maospital og ang problema usab ang pagpahaluna sa mitaliwang minahal. Usa na usab ka anak ang nangayo og tabang nga medical assistance kang Mayor N.D. Wominal nga si Ami Xiao, 51 years old o kasamtang ang nagpuyo sa Malaubang, Osamis City. Matod pa ni Ami nga ang iyang amahan nga si Rodolfo Aranigo, 79 years old, na confine sa St. Joseph Hospital tungod sa acute gastritis. Hinungdan nga midangop si Ami sa Asenso Osamis Administration kay dako kayo iyahang kabalaka kung unsaon pagbayad sa dako kay niyang hospital bill nga miabot sa kantidad nga 96,538 pesos. Sukad nga gisugdan ang mga programang Asenso Osamis Free Hospitalization ug Burial Assistance, nakatabang kini og naghatag og kasulbaran sa dakong kabalaka sa libuan ka mga pamilyang Osamis nun nga adunay pasyente nga na-admit sa tambalanan. Gidugang pa ni Ami nga walay kabutangan ang ihang gibati nga kalipay sa dihang gi-zero balance ang dako niyang excess bill. Wala siya magpakuli sa pagduol sa Asenso Osamis Administration kaysa nadunggan niya sa mga katawhan dinhi sa Osamis City. Ubay-ubay na kaayo ang natabangan kung imo lang yung sundon ang mga insakto nga guidelines o kumpleto ang imong mga requirements aron mapadali ang pagprocess niini. Usa sa kong katuyuan diri nga mangayo og panabang para sa hospital bill sa akong papa nga si Rodolfo L. Aranigo kay dako jud kayo ni among bill 96,000 pero praise God nga gizero gyud ni Mayor Indy. Salamat kayo og plus napadyoy pakapin nga medicine. Amazing. Thank you so much. 96,500 kapin I think. Zero gyud, salamat kayo. Oh, yes, salamat kayo. Dako jud kayo, sukad-sukad pa. Munang akong papa no, mura jud og kuan kanang mura gid siya kuan nga kanang dili gid siya magmakuli siyang ko galing magpa-ospital kay nakabalo siya nga naa gyud si mayor nga motabang para sa hospital bills. Gipadangat ni Ami ang kinasingkasing niyang pasalamat kang Mayor Attorney N.D. Wominal, Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal tungod sa walay hunong nga tabang nga medical assistance pinaagi sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program nga usa sa mga katumanan sa vision ni Governor Henry Wominal nga ang misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Daghang salamat Mayor N.D. O kang Congressman Ando o kang Governor Wominal sa paghatag na mo og kanang ayuda para sa among hospital bills. Daghang salamat. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Osamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr.
Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages, Kong Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, ug Ascenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official Ascenso Ozamis YouTube channel. Niyas makita ninyo live sa atong official YouTube channel ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Medalyo, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delib, ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Ascenso Ozamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental.